Magandang panahon mga ka-tax. Pag-uusapan natin yung books of accounts with no accounting entry. Yan po ang sakit ng mga taxpayer ngayon. At ang sakit pong ito ay kadahilanan ng isang virus. Virus na tinatawag na ignorance. Alam po ninyo, ang ignorance is the most expensive lifestyle. Kasi pwede po kayong makulong at pwede po kayong magmulta. At itong ignorance po ay nakakahawa. Nagsisimula po yan sa edukasyon o sa isang CPA o sa isang bookkeeper o sa isang lawyer na hindi nakakaalam ng prescribed procedure. Pag-usapan po natin ang books of accounts at ang prescribed procedure dito kung wala pong entry. Ito po ang itsura ng books of accounts. Makikita po nyo yan sa mga office supplies stores o kaya sa bookstores. Ito po ang aking Facebook account, katax.etm. BIR Registered Books of Accounts. Nakarehistro pa sa BIR pero no entries ang ating books of accounts. Ito po ay valid, binding at relevant. Basahin po niyo maigi. Mag-umpisa po tayo sa subpoena duces tecum. Isa pong taxpayer ang inisyuhan ng subpoena duces tecum. Ito po ang itsura ng subpoena duces tecum ng BIR. At isa sa mga hinihiling po ay ang pagsasubmit ng books of accounts. Dahil sa takot ng taxpayer na walang laman kasi yung kanyang books of accounts, hindi siya nag-submit ng books of accounts. Kaya kinasuhan siya sa Department of Justice ng isang kriminal. Sabi ko sa inyo, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ignorance is the most expensive lifestyle. Ayan, nagkagastos-gastos siya, binayaran niya ako para isolve ang kaso niya. Imbis na wala siyang babayarang professional fee. So, nagkalaban-laban na po kami sa DOJ. Ito po yung sinulat ng isang BIR official na kahit na nag-submit, kasi ang ginawa ko po, pinag-submit ko siya ng books of accounts kahit wala pong entry. Sabi ko sa kanya, isubmit mo yan kasi ang hinihingi ay books of accounts. So, ang sabi naman dito ng isang revenue officer, kailangan daw may entry. Ayun, ito po yung sinulat niyan. Mali po siya. Mali po itong revenue officer na to at kailangan po ng immediate information sa kanya na ano po ang dapat mangyari. Kasi po, sa mga naipanalo ko pong kaso, ang books of accounts po, pag kinasuhan kayo ang kaso po ninyo sa DOJ ay failure to obey summon. Hindi kayo sumunod sa summon. Ito po yung summon. Yang subpoena duces tecum. Hindi kayo sumunod. So, ang penalty po ninyo yung hindi pagsunod. At kinasuhan kayo sa hindi pagsunod. Hindi po kayo kinakasuhan sa walang laman ang libro po ninyo. Dito po sa resolusyong na ipanalo ko po, sinasabi po ng DOJ na iba pong kaso kung walang laman ang libro. Basta't ang taxpayer nag-submit ng books of accounts, kahit ito'y walang laman, approved na po yun. Nag-comply na po kayo sa subpoena duces tecum. Ito po yung portion na nagsasabi na hindi pwedeng kasuhan ng taxpayer ng failure to obey summon dahil lang walang laman yung kanyang books of accounts o walang accounting entry. Ngayon, tatandaan po ninyo, hindi po masamang mag-submit ng books of accounts kahit wala pong laman ng entry. Wala po kayong binabiolate na failure to obey summon. At kung gusto po ninyong tulungan ko po kayo sa inyong problema sa subpoena duces tecum, libre po. Libre ang pagtulong namin sa subpoena duces tecum. Ito po, mga libre yan. Nakikita po nyo sa gilid. Bumili lang po kayo nitong librong ito, halagang 10,000 piso. At bibigyan po kayo ng librong yan, 5 piraso po. At yung proceed po nung pagbibilan ay magbibigay din po kami ng mga libro sa mga school libraries all over the Philippines. Gagamitin po yung pera sa salaries, pagpapalimbag ng libro,
sa expenses po related sa pagpapadala ng libro sa iba't ibang school, elementary, high school, at colleges, university. Tulungan niyo po ako. So, yan po yung maitutulong ko sa inyo sa araw na to. At kung gusto niyo pong makatanggap ng libreng tulong buhat sa pag-cancel ng inyong pag-comply sa inyong subpoena duces tecum o pagpapanalo po sa inyo sa DOJ failure to obey summon, ay mag-email lang po kayo sa aking email kataxpayer@gmail.com. Maraming salamat.